Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang niyong umaatungal at ali-aligid. Pakiusap, wag na wag po ninyo babasagin ang mga santo, no? Na makikita po, no? Sa sa loob ng aming simbahan. And of course, iwasan din po natin magsinungaling na kung saan sasabihin niyo po no na kayo po ay kunwari Katoliko pero hindi. Kunwari kayo po ay pare pero hindi. So iwasan po natin no yung mga ganyang pag-uugali at gawain kasi tandaan po natin yan po ay para sa dyablo. Yan po ay kagustuhan ng dyablo. Kaya po please, iwasan po natin yung ganyang attitude at pag-uugali na kung saan yan po ay kagustuhan ng dyablo at dyan po natutuwa ang dyablo. Please, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel, Happy Man Forever, mga kapatid ko. Sa nga ng Ama, ng Anak, na Diyos, Espiritu Santo. Amen. And may share po ako sa inyo, mga kapatid. Pasensya na po kayo, no? Medyo sinisipon po tayo, pero still, ang maganda po ay makakapag-share po ako sa inyo tuloy-tuloy. Yun po ang importante, no? And salamat sa Diyos dahil makakapag-share po ako sa inyo, mga kapatid. And ito po ang share po sa inyo. Unang Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang niyong umaatungal at ali-aligid na naghahanap ng masisila. So, tandaan po natin, yan po ay nasa paligid lang. Hindi po yan tutulog. Kaya nga po patuloy po tayo, no? Magpakabuting tao kasi ang gusto po nito yung mga taong hindi po sumusunod sa salita ng Diyos, no? Yung mabuting salita ng Diyos. And kaya po please, kung anong pa po yung mga masamang ginagawa mo, iwanan mo na po yan. Amen? And, ito naman po sa Juan 8:44, ang dyablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya, ang ibig ninyong gawin noon pa man, ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So, narinig naman po, ang diablo ay talagang likas sa kanyang kasinungalingan. Kaya sa lahat po ng mga patuloy nagsisinungaling dyan, alam nyo na, iwasan nyo na po yan kasi natutuwa po dyan diablo. Kasi nga po, ang diablo likas na sinungaling. Kaya sa lahat po ng mga nagsisinungaling, umiwas na po kayo dyan. Amen? And, ito nga, sa patuloy na gumagawa ng pagkakasala. Unang Juan 3:8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Napakalinaw mga kapatid. Kaya nga po, kung ikaw ay patuloy, no, na nagkakasala diyan sa ginagawa mo, iwasan mo na po yan para hindi ka po maging kampo ng dyablo. Amen? Ano po ba yung mga pagkakasalang ito? Ito po mga kapatid, ang pagkakasala na kung saan kung ang tao ay patuloy na pumapatay, no? Pumatay at patuloy pumapatay, yan po ay gustong-gusto ng dyablo, no? So ibig sabihin, ikaw po ay isang kampo ng dyablo. Kaya po please, iwanan mo na yan, yung ganyang gawain kasi diyan po natutuwa ang dyablo at hindi po yan, no? Gusto ng Diyos na gawin yan. Ano pa? Ito po yung mga nagkakalat ng mga fake news. Siyempre, ayaw ng Diyos niyan, yung nagkakalat ka ng hindi totoo, no? Yung mga fake news. And ano pa, ito po yung mga taong sumisira, no? Sa tamang aral po natin. Ito po yung mga taong tawag dito, yung sinisira po nila yung ating mga imahen, yung mga santo. So, hindi po yan gusto ng Diyos, no? Kasi mga blessed na yan, no? Tapos, babasagin mo yung mga nasa loob ng mga nakalagay sa simbahan, no? Na kung saan, dahil lang sa kagustuhan mo na ma-recruit, no? Yung isang Katoliko na hindi niya po alam ang tamang aral sa Katoliko,
tapos lilinlangin mo siya and popoisonin mo yung kanyang kaisipan na kung saan sa pamagitan ng iyong maling unawa, sa maling aral mo, no? Na akala mo ay yung maling aral mo ay tama pero mali pala, no? Dahil nga nasa labas ka ng iglesia ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, which is tinayo mo lang yan, no? So mali yan, no? Kasi nga ganyan po, no, ang gawain ng ibang sekta. Sinisira po nila yung mga santo po natin, no? Which is yan ay mali, hindi po yung gusto ng Diyos. Ano pa? Ito po yung mga taong patuloy na naglalasing. Siyempre, ayaw po ng Diyos yan kasi tandaan po natin, kapag ang tao patuloy na naglalasing, maaring pwede po siya makagawa ng masama. Magiging mainitin ang ulo niya, magwawala, pwede siyang pag once na nagwala siya, pwede siyang masaktan, pwede siyang makasakit. So, andyan na lahat. Pwede siyang makapatay. So, pwede siyang mapatay. So, marami po siyang pwedeng magawa na masama na kagustuhan ng dyablo na yun naman ay ayaw ng Diyos, no? And ano pa? Ito po yung mga patuloy na ginagawa nila na nagpapanggap po sila ng mga pare pero hindi po sila pare, no? Ito kasi yung gumagawa yung mga ibang sekta na yan kunyari pare sila pero hindi naman sila pare. Ano pa? Kapag patuloy mo ginagawa yung for example, hindi ka Katoliko. Tapos sasabihin mo Katoliko ka para lang ma-recruit mo, no? Yung isang totoong Katoliko na hindi niya alam yung tamang aral sa Katoliko. So mali po 'yun, hindi po yung gusto ng Diyos kasi nagsisinungaling ka eh. Tandaan po natin, kapag ikaw ay nagsisinungaling, patuloy nagsisinungaling, ikaw ay talagang nagpapakampon sa dyablo. So, ito po yung mga bagay na kung saan yung mga masasamang gawain iwasan na po natin, please, no? Kasi ito po yung mga gustong-gusto ng dyablo, no? Siyempre, ang kagustuhan ng Diyos, tayo po ay patuloy na gumawa ng mabuti. Bukod sa mas palakasin pa po natin yung ating pananampalataya sa ating mahal na Diyos. And of course, kailangan patuloy po tayo gumawa ng mabubuting gawa. Dahil kailangan po, ano po yan, balance po yan. Tamang pananampalataya, tsaka kailangan tuloy-tuloy ka gumawa ng mabuting gawa na kagustuhan ng Diyos, no? So, kailangan po kapag ikaw ay nasa kalagayang ito, no? Na ikaw ay patuloy na gumagawa ng mga pagkakasala, please, tigilan mo na. Lalo yung mga pagkakalat ng mga fake news, no? Yung pagpatay, paglalasing, pagsisinungaling, pambababae. So, lahat ng yan, itigil na po natin. Dahil hindi po yan sa Diyos. Yan ay para yan sa dyablo. Natutuwa po dyan ang dyablo. Please, itigil na po natin yan. Amen? And ito po ang kagustuhan ng Diyos sa ating lahat. Unang Timoteo 2:3-4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. No? So napakalinaw po, napakabuti po talaga ng ating mahal na Diyos dahil ang kagustuhan niya po talaga sa ating lahat ay maligtas po tayo. So ibig sabihin, para po tayo maligtas, no, at magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan tamang pananampalataya and tamang gawa, no? So kailangan dalawa po yan. Hindi po yan maling aral po yan yung pananampalataya lang, no? Kailangan din po ay may tamang gawa. Kasi, no, kung pananampalataya lang, malaking kamalian po yan, no? Kailangan may tamang gawa. Amen? So, yun lang ang ma-share ko po sa inyo mga kapatid, no? Kailangan iwasan na po natin ang paggawa ng hindi maganda. Dahil yan po ay hindi kalugod-lugod at hindi po dyan natutuwa ang mahal natin Diyos. Amen? So, kailangan itigil na po natin yung paggawa ng masama para sa ganun, hindi po matuwa ang dyablo. Amen? So, naway nagustuhan nyo po mga kapatid yung aking i-share. And maraming salamat po and salamat sa Diyos at nakapag-share po ako sa inyo kahit na ako po ay sinisipon. Ang importante, tuloy-tuloy po ako makapag-share po sa inyo. Amen? So, yun lang. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat and more prayer, more power, spread love.
Ingat po tayo lagi. Amen? And patuloy po tayo magsimba. Please, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel, Happy Man Forever, mga kapatid ko.